So magandang araw sa lahat, no. This is Kuya Barbero TV. So sa balik tayo muna sa reaction video dahil hindi pa naman tayo nakakapunta sa ating mga pupuntahan, no. Ay by next week ay kami po ay magsasama-sama ng Team Wildlife PH, no, para makahanap ng tutulungan, sabi nga nila. Makita ko daw kung paano sila tumutulong, ano. At ipapakita natin yung behind the camera ng pagtulong na ginagawa ng Team Wildlife PH, no. Para po yan sila King Lux, yung datingan sila Wildlife PH. No, ngayon po, balikan natin itong kwento na to. So bago natin bigyan ng komento, pasalamatan muna natin ang Team Wildlife PH at syempre E-Lovers, E-Defenders at Edo Lovable, ano? So yun po, sabay-sabay po nating panoorin ang video na to at pasalamatan ang Team Wildlife PH. So panoorin po natin. Hanggang saan nga ba ang kaya mong gawin para sa mga pangarap mo? Si Jenny, handang huminto sa pag-aaral, makatulong lang sa kanyang pamilya. Kahit nagdadalaga na, ay hindi alintana ang trabahong mabigat na kanyang binabalikat. Trabahong bilad sa araw, sa lamig ng ulan, putik, pagod at sakit sa katawan. Hindi niya ito ikinahihiya. Dahil ito po ang kanyang mundo at ito po ang kanyang kwento. Dinayo natin yung mga kawal, yung isang bata na marunong na siya magkabud o maghanap ng ginto. Katulong niya yung kanyang kapitbahay sa paghanap ng ginto. Tingnan natin mga kawal kung gaano ba kahirap maghanap ng ginto at kung gaano karaming ginto ay makukuha nila sa maghapon nilang paghahanap ng ginto. Yung paghahanap ng ginto, mga kawal, trabaho ito ng mga karamitan, mga lalaki, kasi napakahirap nito. Kaya kahanga-hanga dahil isang kabataang babae na maganda yung itsura niya, pero yun yung trabaho niya, paghahanap ng ginto. So ayan mga kawal, puntahan natin siya sa Lagang nakumunoy tayo mga kawal. Lalbimboy. Ayan mga kawal. So pagkaraniwan sa mga gantong malawak na kung tawagin ay talhod, may mga tinatawag na kumunoy o quicksand. So ayan, kapag hindi tayo dito umalis mga kawal, palalim tayo dito ng palalim. Pero medyo sanay na tayo sa ganito dahil bata pa tayo, palagi kami dumadaan sa ganito at lagi kami nahuhulog. So ayan mga kawal, talagang maraming kalaban dito sa lugar na to. Buti na lang wala siyang kung tawagin ay linta. Ano Jenny, kamusta? Okay ka lang? Parang pagod ka na Pagod ka na Jenny? Ayan. So, ang tawag dito mga kawal sa ginagawa ni Jenny ay pag-aakaw. Pag-aakaw. Kinukuha sa ilalim ng lupa at pagkatapos pinapatnaw. Tapos si Jenny naman yung nag-aakaw. Para yung ginto, maiwan dito sa tinatawag na barani. Barani. Kung pagkatapos mamayang hapon, iipunin yung mga nahuli nilang ginto. So, tingnan natin mga kawal kung gaano karaming ginto ang makukuha ni Jenny. Katulong ni Jenny ang kanyang kapitbahay sa pagkakabud. Mula sa ilalim ng lupa ay kinukuha ang putik na posibleng mayroong maliliit na ginto. At si Jenny naman ang nagdadala nito sa kahoy na hugis bangka na kung tawagin nila ay patnawan. Si Jenny na rin ang nagpapatnaw nito gamit ang kanyang mga paa. Mapagod at masakit sa paa ang gawaing ito, pero ginagawa ito para lumambot ang putik at humiwalay ang buhangin. Gamit ang kahoy na pabirik ay sinasampulan ni Jenny ang mga putik para matiyak na may maliliit na ginto ang kanilang kinukuhang putik, sa gayon ay hindi mauwi sa wala ang kanilang pagod. Hindi lahat ng minero ay marunong nito, pero sa murang gulang ay natutuhan agad ito ni Jenny. So ilang taon ka ding natuto magkabud? Bata pa, marunong ka na talaga. So marunong ka na rin, bata pa marunong ka ng kubirik. Opo. Kasi mahirap yan eh.
pwede matapon yung ginto pag hindi marunong. Yun pala. So di naman masakit sa kamay sa pagkakabod. Sakit po. Masakit. So yun, ano mga kawild, kailangan gawing buhangin para yung ginto lumabas, kasi putik po yung kanilang kinukuha. Madalas ba dyan nakakailan din ang nakukuha? Haliwan lang po minsan. Aliwan minsan. Yung aliwan, ilan yun? Gaano ka? Ilang? Ano lang po yun? 200. 200. 200 piso. So may katulong pa rin sa Jenny, hati sila tig 100 minsan. Pero minsan naman okay naman. Binibigay ko po kay Papa. Binibigay mo yan, pang biling pagkain ano, sa mga kapatid mo. So kagagraduate lang ni Jenny ng elementary, dapat sana siya ay high school na, grade 7. Pero para makatulong sa kanya mga kapatid, ito, naghahanap si Jenny ng, kung tawagin dito sa amin mga kawalday, nagkakabud. Ayan. Kaya hindi ito madali mga kawalday yung pagkakabud, kasi napakahirap na ngayon hanapin ng ginto. Bibihira na sila at kung minsan nasa malalalim na. So yan yung mga ginto na nakukuha nila. Yun. Kita naman. Nasubi na oh. Sagay mo ito kuya? Hindi na. May titimbang. Di pa matitimbang? So bukas magkakabot ulit? Bukas makakabot. So ayan, salamat sa kasipagan mo Jenny, pagiging determinado mo makatulong. Ayan, at sana may maitulong pa kaming iba sa iyo. So ngayon, may bibigay ako sa iyo. Ayan, ito. Para makatulong sa iyo, 4,000 to para makatulong sa pamilya mo, Meron kayong kailangan bilhin o Ikaw ba, anong gusto mong magkaroon sana ng gamit Jenny? Cellphone po. Cellphone, ayan. Wala kayong cellphone dito. Kahit pa pang wala. At sa palagay mo, bakit mo kailangan ng cellphone? Para may libangan minsan. Minsan kasi yung cellphone, pwede rin ko kasira. Ayan. Meron ka ng text dito na napakabata mo pa. Mag-asawa ka. So magandang araw po sa lahat, no. So itong video na to ng Team Wildlife PH ay medyo nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao, no, lalong-lalo na sa part ng isang mahirap na pamilya, no. So itong trabahong ito ay trabaho ito ng isang lalaki, ano. So dito po sa Kabikulan, sa lugar ng Camarines Norte, meron ditong tinatawag na Gold Town, no. So makikita nyo naman yung sa video na ating bibigyan ng reaksyon ng ating mga kasama ng Team Wildlife PH ay ito ay pagkakabod o paggiginto, ano. So pinapabirik nila yung kanilang kinukuwang ginto gamit yung isang malaking palayok, no, para paikot-ikutin doon yung putik at buhangin, at nang sa gayon maglalabas yung pinakatining, at yung tining na yon ay lalagyan nila ng mercury o asugi para kumapit yung ginto. Napakahirap ng proseso ng ganitong trabaho kasi ito ay gawain ng isang lalaki. Pero makikita natin sa video na isang batang babae, no? So isang batang babae ang gumagawa nito. So makikita rin natin sa video na hindi nagdalawang isip ang Team Wildlife PH na puntahan itong kabataang babaeng ito, at lumusong pa sila ng kaputikan o ng palayan para lang mapuntahan itong dalagang ito, ano. So lumalabas na ito ay isang documentary, no, ng isang tao, ng isang mahirap na buhay ng isang babae o isang kabataan, no. So hindi ito yung basta pagtulong lamang. Ito ay isang documentary kung paano pinapakita dito yung buhay at yung kahirapan, no. So makikita naman natin dito sa video na lumusong ang Team Wildlife PH para alamin kung ano yung ginagawa ng isang kabataan na ito, ano. So makikita natin yung sinabi natin kanina, isang gawain ito ng lalaki pero ginagawa
ng isang kabataang babae, no? So napakapalad ng ibang mga kabataan, no, na hindi naranasan yung ganitong trabaho, no, na hindi nakaranas na maputikan o madumihan yung kanilang mga paa, no. Napakahirap. Kung titingnan nyo yung video, lumulusong sila sa isang balon na halos puro putik ang makikita mo, ano. So pwede ka dito na lumubog, pwede ka dito na matakpan ng mga putik kung magkaroon ng lindol. Napakahirap ng ganitong kalagayan ng isang kabataang babae na to. Pero makikita naman natin dito yung pagiging hindi maarte ng babae na pinuntahan ng Team Wildlife PH, no? Isang kabataan na nangarap din na magkaroon ng maayos na buhay, pero nasadlak sa ganitong kahirapan ng buhay. Ano, napakahirap po nito. At kung manunood kayo ng mga documentary ng iba't ibang mga documentary ng GMA, no, mapapanood niyo po yan kung gaano kahirap yung dinaranas ng mga nagtatrabaho dito sa mga kabundukan sa lugar ng Camarines Norte para lang makahanap ng ginto, at minsan po ay sacrifice yung buhay nila para lang maiahon nila yung buhay nila sa kahirapan. Minsan ay sinasakripisyo na nila yung kanilang buhay, no, para lang makahanap ng kanilang ginto na hinahanap. So ganito yung mapapanood natin na pagtulong ng Team Wildlife PH. Ano, makikita naman natin yung walang kaarte-arting Team Wildlife PH na lumusong sa isang maputik at makalat na palayan, no? So walang kaarte-arte, at makikita rin natin dito kung mapapanood nyo yung full video na to, no, talagang live interview to, at walang script itong Wildlife PH na to, ano. So makikita natin dito yung documentary ng bata na nagkakabod o kumukuha ng ginto sa kaputikan, ano. At sa bandang huli makikita rin natin yung pagtulong ng Team Wildlife PH, ano, at simple silang tumulong na hindi na nila gaanong masyadong pinakita kung paano sila pumunta doon sa bahay, no. And then makikita naman natin na binigyan ng Wildlife PH ng tulong pinansyal itong kabataang babae na to, kasi nga napakahusay at napakagaling sa pagdating sa paghahanap buhay na itong isang kabataang babae na to, ano. Sana matularan to ng ibang mga kabataan, lalo na yung mga kabataan natin ngayon, no, na magkaroon din sana sila ng tawag dito, yung kaunting pagsasakripisyo sa kanilang mga pamilya, kasi napakahirap ng buhay na dinaranas ng iba't ibang mga kabataan kagaya nito, no. Sana naman, no, yung merong maalwan na buhay, pahalagahan nila, no, kagaya nito, gusto na makapag-aral, gusto na magkaroon ng maayos na buhay, no, pero salat, kumbaga salat sa kahirapan. And then cellphone nga, nagre-request pa. Pero kung makikita naman natin sa ating nakita o napansin, binibigyan nga ng Team Wildlife PH ng tulong para magkaroon nga ng pambili ng cellphone. Pero napakaganda ng payo ng Team Wildlife PH, ano. So kung magkaka-cellphone daw yung babae o yung kabataan, sana mapahalagahan niya, kasi ang cellphone nga naman talaga pwedeng makasira din ng buhay ng isang tao, no. So sana yung mga payo at paalala ng Team Wildlife PH maikapit netong kabataang babae na to, ano. So yun po yung napansin natin dito sa video ng Team Wildlife PH. Wag niyo pong kalimutan na i-like and subscribe ang kanilang YouTube channel, at syempre bigyan din sila ng kaunting share ng ating mga video, ng kanilang mga video, ano. Suportahan niyo po Team Wildlife PH. Huwag niyo pong i-skip ang kanilang mga video, ang kanilang mga advertisement, ano. So yun po ang nakita natin, and syempre meron pa tayong isang papakita na isang interesting din, ano. Dalawa po ang ating ipapakita sa inyo ngayon, ano. Po yung pangalawang video natin ngayon, ano. So bibigyan ko po kayo ng kaunting idea, pero bago natin simulan itong panonood nyo o pagbigay natin ng points of view, magpasalamat po muna tayo sa admin ng Ilapers, ano, si Ma'am Miss Yan Torres Tunyakaw, na napakabait na nagbigay sa atin ng update about sa gusto nyong abangan. So ito yung ka-update
sa bahay nila Ma'am May, no, nila Ma'am May po. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa pagbibigay ng konting update sa atin, ano. At si Ma'am yan po ay isa sa aktibo na tumutulong noon sa Yolanda, ano, at nagbigay din daw po sila ng charity o tulong sa mga kababayan natin na nasalanta nung panahon ng Yolanda, ano. At nakita natin na meron din siyang idea sa pagtulong at nagsakripisyo rin siya para sa mga kababayan natin noon sa Yolanda, ano. At ngayon patuloy pa rin siya na sumusuporta sa iba't ibang advokasya ng pagtulong. At ngayon nga po kasama rin po siya at isa rin po siya sa tumutulong sa pabahay nila Ma'am May at nila Ma'am E, ano. At syempre pasalamatan natin ito si Ma'am Miss Yan at kanyang mga kasama, no. So mamaya po babanggitin po natin ang kanyang mga kasama, pero bago natin banggitin, pasalamatan muna natin siya, ano. At separate muna natin yung pasasalamat sa kanya kasi siya ang nagbigay at nagpakita ng mga larawan na ito na patunay na maayos at nasa mabuting kalagayan ang pamilya nila Ate May, ano. So ito po ay personal natin na reaksyon at isinama po natin ng maigse dito sa ating reaction video kay Wildlife PH para magkaroon din po kayo ng idea, no. So ngayon po nasa maayos at mabuting kalagayan naman daw po. At syempre sama-sama po sila ng iba't ibang mga sponsor na tumutulong sa pabahay na ito, ano. At marami po sila na tumutulong, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi napakarami po nila. At syempre nagpapasalamat din tayo sa sacrifice ni Miss Yan. Kahit siya ay nasa South Korea, nagagawa pa rin niya na mag-update sa pamilya nila Ma'am E, ano. So ayun po, kasama po nila Miss Yan, sila Admin Milano and family, ano, ang mga admin na mga taga Camarines Sur na ang isa po dyan ay teacher at yung iba po dyan ay nasa out of country o nasa ibang bansa po, ano. So nakakatuwa na kahit hindi pala sila personal na magkakilala, pero sila po ay nagtataguyo din pala ng pagtulong sa mga kapwa nating mahihirap, no. At alam natin na hindi lang sila Ate May, sila Ekay ang tinutulungan neto, no. So marami pa daw po silang tinutulungan, lalong-lalo na sila Miss Yan. And syempre shoutout po natin Admin Milano and friends and family from Camarines Sur, Bicol po pala sila, ng mga admin. At ngayon po ay yung iba po ay nasa ibang bansa at kung di tayo nagkakamali, sabi ni Miss Yan ay nasa London yung iba, no. Kung nanonood po kayo, marami pong salamat sa mga tulong at suporta nyo, hindi lang syempre sa pamilya nila Ma'am May, kundi sa iba't ibang charity na ipinapakita nyo rin po pala, no. Tumutulong po pala sila kung saan merong mga mas nangangailangan na gusto nilang tulungan, no. At napili nila na tulungan at bukal daw sa puso nila yung pagtulong, ano. At nagpapasalamat tayo dyan. So ito po yung update, ipapakita po natin sa inyo ang napakasayang larawan, napakagandang larawan ng family nila Ma'am May at kasama ang iba't ibang admin na sumusuporta at nagpapatuloy sa kanilang pagsuporta kila Ma'am May, ano. So yun po, napanood nyo naman po yung ating ginawang sliding video para sa inyo at nagpapasalamat ako sa lagi nyong pagsuporta. Please po na i-share nyo po ang ating video, don't skip ads po, palike and share po, kasama po ang Wildlife PH at lahat ng sumusuporta sa advokasya ng pagtulong, ano. At salamat po sa lahat ng nanonood sa atin, mapalokal man Pilipinas man o abroad, no. Nagpapasalamat po tayo at wala po tayong ibang sasabihin sa inyo kundi lahat po ng nanonood kay Kuya Barbero TV ay mag-iingat po kayo, no. So ito po ang ating update sa ngayon, ito po ang ating maibibigay na magandang reaction video ngayon, ano, Wildlife PH. At syempre pasalamatan natin lahat ng tumutulong sa advokasya ng pagtulong, ano. So hanggang dito na lang po, gawa po ulit tayo ng panibagong mga video at update sa mga gusto nyong makita, no. So bye bye.